Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga taong na magaling ka na. Ngunit, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa Kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Inagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Panbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Katatapos lang ng piyesta, araw naman ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At humahabol pa tayo sa piyesta sapagkat alam natin tuloy ang kanyang biyaya at himala. Ang gusto ng biyaya at himala, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Siguro sasabihin ng maraming tao, hindi pa ba kayo nagsasawa? Kayong mga taga-Quiapo, kayong mga deboto ng Nazareno, hindi pa ba kayo nagsasawa? 33 misa ang ginawa natin mula nung 8 hanggang kaninang madaling araw. Ako po ang nagumpisa ng 3:00 ng 8 ng Enero at kanina 11:00 ng 9. At ngayon, Biyernes naman. Kaya siguro sabihin, ng mga media, tulog na sila ngayon. Pero sabihin, ano ba itong mga taga-Quiapo? Walang kasawa-sawa. Walang kapagod-pagod. Ayaw pang huminto. Bakit nga kaya? Dahil alam natin, wala ring kasawa-sawa ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Walang kapagod-pagod. Wala ring makahihinto sa Kanya para tayo pagpalain, tulungan, pagalingin,
at paginaway ng buhay. Amen? Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, may ketongin. At nung panahon ng Panginoon at magpahanggang ngayon, di po ba pag may sakit ang isang tao, anong ginagawa natin? Aminin natin. Lalo na nung COVID pandemic, maubol lang yung katabi mo, ay kakaripas ka ng takbo. Dahil takot tayong mahawa. Pero si Jesus Nazareno, nandito na yung ketongin sa harap niya, yung taong iniiwasan, yung taong pinagtataguan, yung taong kinatatakutan. Pero ito siya, lumapit at hinawakan pa niya. Bakit? Dahil alam niya, hindi siya mahahawa. At alam niya kung taos sa puso at pananalig ang taong ito, siya ang mahahawa sa kanya. Nakita niyo yung pagkakabaligtad? Hindi si Jesus Nazareno ang mahahawa. Yung ketongin ang nahawa sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kagalingan, sa kanyang kalakasan. Kaya nga anong nangyari? Gumaling yung ketongin. Siya ang nahawa kay Jesus Nazareno. Siguro nga ho, kaya siguro kahit anong gawin natin, walang makapipigil. Kanina, sumilip ako, pila pa rin yung pahalik, yung pumupuna sa taas. Siguro nga ho, dahil alam natin, tayo ang mahahawa sa Kanya. Siguro nga kaya, milyon-milyon ang nakipagprosesyon. Napakaraming taong gusto makahawak, makahalik dyan sa krus, makadampi man lang kahit dyan sa salamin, sapagat alam nila ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno ang makahahawa sa kanila. Kaya nga siguro nandito pa kayo. Baka nga iba sa inyo, hindi na muna umuwi. Kahapon pa kayo nandito. Kasi alam ninyo, makapangyarihan ng mahal na poon. Kaya ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Ang tunay na deboto, siya ang nahahawa kay Jesus Nazareno. Pwede rin naman kasi nakipagprosesyon tayo, kumapit tayo, humaplos tayo, pero bandang huli, hindi pa rin tayo nahawa. Sana nahawa tayo sa kabutihan niya. Sana ang tagal-tagal mong lumambitin sa krus, ngayong araw na ito, dapat mapagpatawad ka na rin, katulad ni Jesus Nazareno. Sayang lang yung kinapit mo sa krus, kung mamaya mga away ka na rin, mambubuntal ka na rin. Dapat nahahawa tayo ng Panginoon. Yun ang tunay na deboto. Yun ang tunay na tumatawag sa Kanya. Hinahayaan natin ng kapangyarihan ni Jesus Nazareno ang manuot sa ating buhay. Siya ang nabubuhay sa atin. Ito yung ipagdasal natin. Sa bawat hawak natin sa Kanya, o kay ganda, kung ang mga milyon-milyon, sabi sa akin kagabi nung nag-report, 8 milyon ang namiesta sa Quiapo sa taong ito. Kung yung 8 milyon na yon mahawa kay Jesus Nazareno, magtatagumpay ang kabutihan, ang pagmamahalan, ang pagpapatawad. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito pa rin kami. Walang pagod, walang sawa, sapagat alam namin, kayo din po, walang pagod, walang sawa, upang kami pagalingin, kami tulungan, kami patawarin, kami gawaran ng iyong pagpapala.
kumakapit kami sa iyo sapagkat alam namin ikaw ang unang kumapit at kumahawak sa amin. Sapagkat tangan mo kami ng iyong maawaing at mapagmahal na biyaya. Nawa, sa bawat pagtawag namin sa iyo, sa pagkapit namin sa iyo, ang kapangyarihan mo ang dumaloy sa aming buhay. Narito po kami. Ang kapayapaan mo, ang awa mo, ang kabutihan mo, ito nawa ang mabuhay sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.